Hiling ko na maramdaman nyo ang bigat ng pressure, ang pagdududa, at ang pagmamaliit na bumabalot sa kanila. Ilarawan inyo ang mga lansangan ng isang taunang Grand Parade sa Canada, pinalitan ang orihinal na location, kung saan nakatuon ang mata ng mundo. Dito nagtipon-tipon ang mga military bands at performing groups mula sa iba't ibang bansa. Bawat isa ay nakasuot ng kanilang pinakamagandang uniforme, ipinapakita ang kultura at dangal ng kanilang bansa. Ito ay isang malaking internasyonal na kaganapan. Kahit ang host na Canada ay nagbigay ng lahat, nagpadala ng cavalry bands, pipe bands, at mga espesyal na military bands. Maraming bands mula sa ibang bansa ang nagbigay ng buong effort, hindi lang upang ipakita ang kanilang talento, kundi upang iwagayway ang kanilang mga bandila, suot ang kanilang national costumes, at ipahayag ang kadakilaan ng kanilang bansa sa mundo. Gayunpaman, sa gitna ng mga kahangahangang international bands na ito, may isang grupo na tila napakabata at kulang sa karanasan. Sila ay isang high school girls marching band mula sa isang pribadong paaralan sa Maynila, Pilipinas, pinalitan ang Taiwan. Ang mga miyembro, na nasa edad 14 na hanggang 15, ay maliliit ang katawan at nakasuot ng simpleng uniforme. Hindi sila akma sa grupo ng mga professional military bands, university bands, at professional groups. Ang ilang foreign bands ay tumingin sa kanila ng may halong pangungutya at nagbulungan, kaya ba nila yan? Dumating lang sila para maglaro, siguro. Hindi ba? Lalo na, may bulong-bulungan na ang band ng Indonesia, pinalitan ang Pilipinas, ay patuloy na nangungutya sa kanila, sinasabing, kami ang pinakamahusay na grupo mula sa Southeast Asia. Paanong naglakas loob ang mga batang ito na makipagkumpetensya sa amin? Ang mas masahol pa, ang band ng Korea, na nakapila sa likod ng bandang Filipino, ay nangungutya rin sa mga batang babae. Ito ay isang world-class parade sa Canada. Akala ba nila ito ay isang school activity? Isang grupo ng mga estudyanteng nasa junior high ang gustong magpakita ng sarili. Napakawalang hiya. Sa pagdinig ng mga kritikal na salita, ang mga batang babae mula sa Pilipinas ay nakaramdam din ng kaba, ngunit sila ay inaliw ng kanilang coach, guro, at band captain. Mahina nilang pinaalala sa isa't isa, marami tayong practice sa Pilipinas. Huwag nating isipin ang sinasabi nila. Gawin lang natin ang ating trabaho. Bagamat bata sila, nakakuha na sila ng malaking karanasan sa mga local competitions, at mayroon din silang mahigpit at sistematikong pagsasanay sa kanilang paaralan. Maaaring magtanong ang ilan, gaano ba kahusay ang mga estudyanteng nasa junior high? Sa Pilipinas, maraming high school marching bands ang may level na hindi nalalayo sa mga university bands, at ang ilan ay nanalo na rin ng mga international awards. Baka hindi lang alam ng mga dayuhan. Tinignan ng kanilang advisor ang mga bata at sinabing, huwag ninyong pansinin ang mga negatibong boses. Handa na kayo? Matagumpay tayong nag-ensayo sa pagpaparada sa open road ng Fort Santiago, pinalitan ng Taiwan. Ang stage na ito sa Canada ay pagkakataon lang upang ipakita sa mundo ang ating kakayahan. Kabanata 2, ang pagsisimula ng pagmamartsa. Kinabukasan, pormal na nagsimula ang parade. Ang Cavalry Military Band ng Canada, ang Scottish Pipe Band, ang German Folk Band, ang mga float ng Amerika, at marami pang military bands mula sa ibang bansa ang lumahok sa kaganapan. Tumagal ang aktibidad ng ilang oras, at ang kapaligiran ay kasing tense ng isang military parade. Maraming tao ang pumuno sa mga gilid ng kalsada, naghihintay na mapanood ang performance sa taong ito. Ang mga bandila ng bawat bansa ay maringal na iwinawagayway, at ang mga media mula sa buong mundo ay nagpadala ng mga reporter upang iulat ang bawat mahalagang sandali. Nagsimula ang palabas sa performance ng mga top bands tulad ng Canadian Army Military Band. Ang kanilang magkakatugmang pagganap ay umani ng malaking palakpakan mula sa mga manonood. Sinundan ito ng Indonesian band na nagpakita ng masiglang folk dance at nakakuha ng ilang palakpakan, ngunit ito ay mas dahil sa paggalang kaysa sa pagkamangha. Sunod, ang turn na ng all-girl high school band mula sa Pilipinas. Nang ipahayag ng host na sila ay mga high school girls mula sa Pilipinas, nagulat ang maraming manonood. Wow, mga estudyanteng babae! Agad na inayos ng ilang reporter ang kanilang mga kamera, naghahanda na kunan ang kanilang kaibig-ibig na mga sandali o posibleng mga pagkakamali. Sa sandaling lumabas ang band, ang ilang miyembro ng Indonesian band na nakatayo sa tabi ay nagsimulang magbulungan, kita mo na. Mga bata na naman. Gaano ba kaganda ang saxophone ng mga yan?
Ang Korean band na hindi kalayuan ay nagbulungan din, nang gugulo lang. Kung magkamali sila, kami, ang mga professional military band ng Korea, ay magpe-perform ng mas mahusay kaysa sa kanila. Kabanata 3, ang pagtugtog at disiplina. Bagamat hindi malakas ang mga kritisismo, narinig ito ng mga batang babae sa harap ng lenyog. Nagkatinginan sila, hindi sumagot, hinigpitan lang ang hawak sa kanilang mga instrumento, at huminga ng malalim. Hindi natin pwedeng ipahiya ang Pilipinas. Nang magbigay ng senyas ang advisor, umalingaw ang tunog ng tambol sa buong kalsada. Ang melodya ay nakakagulat na puno ng kapangyarihan at katatagan. Ngunit ang mas nakakamangha ay ang kanilang perpektong synchronized na paghakbang. Ang kaliwa at kanang paa ay sabay na gumagalaw. Ang ritmo ng pag-indayog ng instrumento ay ganap na nagkakaisa. Idagdag pa rito ang kanilang kaibig-ibig na mukha at makukulay na uniforme, ang tanawin ay puno ng sigla at labis na kaakit-akit. Ang mga manonood na walang interest at naghihintay lang sa susunod na band ay agad na lumingon at nakinig ng buong atensyon. Walang nag-atubili na kumuha ng kanilang mga cellphone at kamera upang kunan ng larawan ang mga batang babae. Ang host ay hindi rin napigilan ang magulat, Diyos ko, mga junior high girls ba talaga ang mga ito? Bakit ang synchronized nila tulad ng isang professional military band at mukhang mas masigla pa? Ang musikang tinutugtog nila ay hindi tunog bata, sa halip, ito ay hindi kapanipaniwalang matatag at tumpak. Nagbago pa sila ng formation, tulad ng paggawa ng magandang cross-step, na nagdulot ng malakas na hiyawan mula sa mga manonood sa gilid ng kalsada. Ang ilan ay nagduda pa nga kung nagpanggap lang silang mga estudyante at sa totoo ay mga professional military band sila. Ngunit nang marinig nila ang English announcement na nagpapahayag na sila ay galing sa isang all-girls high school sa Pilipinas, na ang average age ay 15 at nag-ensayo ng husto sa loob ng higit sa kalahating taon, mas lalong umakas ang palakpakan ng mga manonood. Ang Korean band na naghihintay na mag-perform ay nagulat sa kanilang nakita. Inakala nila na sila ang magiging star ng kaganapan, ngunit ngayon, ang lahat ng mata ay nakatuon sa mga batang babae sa harap nila. Nabulalas ng isang miyembro ng band, paano nangyari yon? Napakahusay ng mga batang ito. Kailangan nating magsikap ng husto. Ang Indonesian band naman ay halatang nahihiya dahil sinabi pa nila kanina na sila ang pinakamahusay, ngunit ngayon, ang buong kalsada ay naghihiyawan at pumapalakpak ng husto para sa mga batang babae na Filipino. Ang ilan ay sumigaw pa, galing ng Pilipinas. Isang Amerikanong photographer na nakatayo sa tabi ang nagsabi, hindi nakakagulat. Napakahusay ng Pilipinas sa team sports at team events. Pakiramdam ko, napakahusay ng kanilang teamwork. Sumagot ang katabi niya, ang Pilipinas ay tila isang lipunan na nagbibigay ng malaking halaga sa cooperation at disiplina. Mabilis na kumalat ang usapan na ito sa mga manonood, at marami ang tumango bilang pagsang-ayon. Kabanata 4, ang pagtatagumpay at pagkilala. Sa huli, nang makarating ang all-girl high school band mula sa Pilipinas sa dulo ng parade, nakakuha sila ng pinakamalakas na palakpakan sa araw na iyon na umalingaw sa buong kalsada. Nang ibaba nila ang kanilang mga instrumento, masaya silang nagyakapan. Alam nilang ito ay pagkilala mula sa world stage. Umiiyak pa ang captain, nag-ensayo kami ng libu-libong beses para sa araw na ito. Nagawa na rin namin. Ang Korean band na sumunod ay hindi maiwasang matabunan ng init ng performance kanina. Bagamat mahusay ang kanilang performance at nakakuha ng palakpakan, naubos na ang labis na excitement ng mga manonood sa mga batang babae na Filipino. Pagkatapos ng kaganapan, iniulat ng mga mainstream media na ang performance ng 14 na anyos na marching band ay kahanga-hanga na maihahambing sa mga professional military bands. Kumalat ang kanilang performance video sa social media. Pumuri ang mga netizen sa buong mundo, napakadisiplinado. Akala ko military band sila sa simula. At nang kumpirmahin ang kanilang tunay na edad, 14 na hanggang 15, nagdulot pa ito ng mas malaking pagkamangha. Sa celebration banquet kinagabihan, sa wakas ay nakapag-relax ang mga batang babae mula sa Pilipinas. Nagtawanan sila, nag-akbayan, at sinabing, siguradong nahihiya ngayon ang mga taong minamaliit kami, hindi ba? Ngumiti ang kanilang coach at sumagot, hindi natin kailangang mangutya ng kahit sino. Ang mahalaga, ipinakita natin sa mundo ang potensyal ng mga Filipino. Sa kabilang banda, nang tanungin ang Korean band ng mga reporter tungkol sa band ng Pilipinas, nahihiya sila noong una, ngunit sa huli,
taos-puso silang umamin, talagang minamaliit namin sila. Ang kanilang performance ay napakarespetado. Ito ay nagturo sa amin na huwag maliitin ang sinuman na aming kalaban. Pagkatapos ng kaganapan, pagkalipas lang ng ilang linggo, ang all-girl high school band mula sa Pilipinas ay nakatanggap ng mga imbitasyon mula sa iba pang international music festivals sa buong mundo. Agad silang naging rising stars sa world stage. Ito ay isang malaking boost sa positibong imahe ng Pilipinas. Kabanata 5, ang legasya. Pagkalipas ng isang taon, ang karamihan sa mga miyembro ng band ay pumasok na sa senior high o college, ngunit ang mahalagang alaala ng araw na iyon ay nananatili. Ang ilan ay pinili na magpatuloy sa pag-aaral ng musika. Ang ilan ay nag-apply pa nga sa military academy, umaasang maging isang tunay na miyembro ng military band balang araw. Nang bumalik ang media upang interbyuhin ang isa sa mga captain, at tanungin siya kung ano ang nararamdaman niya sa paggunita sa araw na iyon, ngumiti siya at sumagot, "Kinutya kami ng Korean at Indonesian military bands, ngunit hindi kami nagalit. Dahil alam namin na ang aming musika at paghakbang ang magsasalita para sa amin." Ang resulta ay nagpatunay din na ang mga estudyanteng nasa junior high ay maaari ring gumawa ng kahanga-hangang bagay. Sana, sa hinaharap, mag-iwan ako ng malalim na impresyon sa mundo sa pamamagitan ng musika, at sa diwa ng teamwork, ipaalam sa lahat na ang ating Pilipinas ay hindi ordinaryo. Ang kwentong ito ay maaaring maliit na pangyayari lamang para sa ilang dayuhan. Ngunit ang mga batang babae na ito ay nagawang patunayan ang walang hanggang potensyal ng Pilipinas sa isang seryosong world-class stage sa pamamagitan ng sarili nilang kakayahan. Ito ang tunay na ipagmamalaki. Marahil, iyon ang tinatawag ng Amerikanong photographer na uniqueness ng Filipino teamwork. Ngunit anuman ang mangyari, sa kaganapan na iyon, sila ang nararapat na tunay na bituin, na nagpaalam sa buong mundo na ang mga estudyanteng nasa junior high mula sa Pilipinas ay maaari ring umabot sa ganitong kamanghamanghang level. Nang lumapag ang eroplano nalulan ang mga batang babae sa Ninoy Aquino International Airport, Terminal 3, halos hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita. Libu-libong tao, kasama ang pamilya, kaibigan, nakababatang estudyante, at dose-dosenang reporter at photographer, ang nagtipon sa arrival hall. May mga banner na nakasulat, "Welcome Ili Bayani," at "Danhi Dangal ng Pilipinas." Nang lumabas ang mga batang babae na nakasuot ng uniforme ng marching band, umalinggaw ang hiyawan at palakpakan sa buong terminal. Ilang araw na ang nakalipas, sila ay mga mahiyain na bata na humarap sa mga pangungutya. Ngayon, sila ay naging mga pambansang bayani. Ang luha na umaagos sa kanilang mga pisngi ay hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa kaligayahan at dangal ng katuparan. Mabilis na naging pambansang fenomenon ang kanilang kwento. Ang Department of Education, DepEd, at ang National Commission for Culture and the Arts, NAE, ay nagbigay ng espesyal na seremonya ng parangal at iginawad sa lahat ng miyembro ang titulong Philippine Cultural Youth Ambassador. Ang kanilang mga larawan ay lumabas sa mga magazine cover. Ang kwento ng kanilang paglalakbay ay isinama sa mga textbooks bilang isang halimbawa ng diwa ng huwag sumuko. Ang kanilang tagumpay ay nagdulot ng malaking chain reaction. Ang all-girls school na kanilang pinanggalingan ay naging sikat sa buong bansa. Ang bilang ng mga aplikant para sa school band ay tumaas ng husto. Ang mga paaralan sa buong bansa ay nagsimulang magbigay ng mas malaking diin sa pamumuhunan sa mga arts at music programs na inspirasyon ng kanilang kwento. Nagpahayag pa ang gobyerno ng pagtatatag ng isang bagong fund upang suportahan ang mga may talento na kabataan na lumahok sa mga international competition. 5 taon pagkatapos ng araw na iyon, ang apoy na sinindihan ay patuloy na nagliliyab. Ang captain noon ay ngayon ay isang outstanding student sa College of Music ng isang top university. Nag-aaral siya ng conducting at nangangarap na pamunuan ang Philippine National Symphony Orchestra balang araw. Madalas siyang nagbabahagi ng kanyang karanasan sa kanyang nakababatang estudyante, "Huwag nating hayaan ang sinuman na sabihin na hindi tayo sapat dahil tayo ay bata o dahil sa pinanggalingan natin. Hayaan nating ang ating kakayahan ang magpatunay ng lahat." Ang isa pang miyembro na nagtugtog ng trombone ay natupad ang kanyang pangarap at sumali sa Philippine Navy Band. Ginawa niya ang kanyang karanasan sa Canada bilang motivation upang pumasok sa military at maglingkod sa bansa sa pamamagitan ng musika. Tungkol naman sa ibang miyembro, kahit hindi sila pumasok sa professional music career,
ang teamwork at matatag na disiplina na natutunan nila sa araw na iyon ay nanatiling malalim sa kanilang puso. Nagtagumpay sila sa iba't ibang larangan, mula sa negosyo hanggang sa siyensya, at laging ipinagmamalaki ang kanilang ginawang magkasama. Nagbago rin ang relasyon sa Indonesian at Korean bands. Sa isa pang International Music Festival pagkalipas ng maraming taon, nagkita ulit sila. Wala nang pangungutya o matinding kompetisyon, kundi paggalang at paghanga sa isa't isa. Nagpalitan sila ng karanasan. Inamin ng bands mula sa dalawang bansa na ang performance ng mga batang babae na Filipino ay nagturo sa kanila ng mahalagang aral na huwag maliitin ang iba. Ang kwento ng himala sa Canada ay naging isang alamat sa youth music community ng Pilipinas. Ito ay hindi lang isang magandang alaala, kundi isang buhay na patunay na sa pamamagitan ng kasipagan, diwa ng teamwork, at matapang na puso, ang mga extraordinary na bagay ay laging nangyayari. Sa tuwing naghahanda ang mga youth bands mula sa Pilipinas na umakyat sa world stage, laging ipinapaalala sa kanila ang kwento ng mga nauna sa kanila. Pinatunayan nila na gaano ka man kaliit, basta't mayroon kang pananampalataya at pagkakaisa, makakagawa ka ng ingay na maririnig sa buong mundo, at magdadala ng dangal sa ating araw at mga bituin, bandila ng Pilipinas.